ang Diyos ay tumatawag sa atin para sa isang misyon. Ito'y walang iba kundi ang pagtatatag ng kanyang kaharian dito sa lupa hanggang sa ito'y magkaroon ng kaganapan sa langit. At sa araw na ito, ang ating paksa, kabilang at kasama tayo sa isang lahing naglalakbay. Mga kapatid, itinuturing na ang ating buhay sa mundong ito ay isang paglalakbay lamang. Mula sa Diyos, babalik tayo sa Diyos. Hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Dumadaan lang tayo sa mundo. Sa pagsilang natin, meron na ring nakatakdang panahon ng ating kamatayan. Ang permanente nating tahanan, ang kaharian ng Diyos. Kaya naman, tayong lahat ay inaatasan din na makiisa sa naging misyon ni Jesus. Ang akitin, hikayatin at gabayan ang lahat ng tao patungo sa kaharian ng Diyos. Sa ating paglalakbay dito sa lupang ibabaw, marami tayong mga distraction. Marami tayong mga pwedeng pagtuunan ng ating pansin. Marahil kayamanan, marahil ay tagumpay, marahil ay mga bagay-bagay na nais nating matamo. At ang mga iyan ay pwedeng magligaw sa ating landas at maaring maging dahilan o hadlang sa ating pagtungo sa kalangitan. Kaya naman mahalaga na tayo ay sama-sama sa paglalakbay. Sama-sama sapagkat kailangan natin ang isa't isa upang ipalaala sa atin ang direksyon na dapat nating tunguhin, ang kaharian ng langit. Left to ourselves alone, madali tayong ma-attract sa mga bagay na pansamantala at para lamang dito sa lupa. Kung tayo ay magkakasama bilang isang sambayanan, bilang isang pamilya ng Diyos, maaari nating paalalahanan ng isa't isa sa pamagitan ng salita, sa pamagitan ng ating mga kilos at gawa, sa pamagitan ng ating pamumuhay. Mapapaalalahanan natin kung sakali at meron ng nalilihis ng landas, tayo'y pwedeng magpaalaala sa kanila upang sila'y makabalik sa tumpak na landas patungo sa kaharian ng Diyos. Ang bawat isa sa atin ay mahalaga. Bawat isa sa atin merong papel na maaaring gampanan para sa ikatatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa hanggang sa tayo'y makarating sa kanyang kaganapan. Mga minamahal ko mga kapatid, ang bawat biyayang kaloob ng Diyos sa atin, karunungan man yan, magaling na pananalita, kayamanan man yan, talino man yan, o ano pang bagay, ang lahat ng iyan, sana ay magamit natin sa pagtutulungan upang sa gayon tayo ay makarating sa kaharian ng Diyos. Marahil hindi lahat ay magiging matuwid. Marahil merong mga maliligaw ng landas. Marahil hindi lahat magiging banal. Marahil iba't iba ang antas ng ating magiging kaugnayan sa Diyos. Depende na yan sa ating pagtugon sa tawag ng Panginoon. Mga minamahal ko mga kapatid, mahalaga na ating sinusuri at inihahanda ang ating kalooban. Tayo ba'y nahandang tumugon sa tawag ng Panginoon para makibahagi sa kanyang misyon? Sabi ko, iba't ibang maging intensity natin. Kung magkamisan yung iba, magsisimulang sumunod, pagkatapos malilihis ng landas. Yung iba naman, susunod at magpapatuloy hanggang sa makarating sa patutunguhan.
tayo bilang isang sambayanan, kailangang magtulungan. Tayo bilang isang sambayanan, ang bawat isa sa atin, merong gampanin, merong papel na dapat nating isakatuparan sa kasaysayang ito ng ating kaligtasan, sa misyon natin na tulungan ang isa't isa na maligtas at makarating sa langit. Hindi tayo naglalakbay na nag-iisa sa mundong ito. Sabi nga natin, no man is an island, no man can stand alone. We need one another. Yun lamang makakita tayo ng mga taong nagsusumikap na isabuhay ang aral ni Kristo. Yung tayo makakita ng mga taong nagpupunyagi sa gitna ng hirap at mga pagsubok at mga balakid na mamuhay batay sa kalooban ng Diyos. Yan ay sapat ng inspiration para sa gayon maakit ang iba na mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, sa ating binasang ebanghelyo, narinig natin ang 314 na salit-saling lahi mula kay Abraham hanggang makarating kay Jesucristo. Taon-taon, binabasa natin to sa ikalawang araw ng ating Misa de Gallo. Para ano? Ano ba ang significance ng mga pangalang ito? Na kung magkamisan, very strange para sa atin ang sound. Bakit kinakailangang isa-isahin ang mga ninuno ni Jesus? Unang-una mga kapatid, ito ay katibayan na tayo ay hindi nag-iisa sa mundong ito. Na tayo ay bunga ng isang pamilya, ng isang angkan. Kung ano ang ating pagkatao, yan ay nagpapahiwatig ng kung ano ang naging ating pamilya o angkan sa simula't simula. Mga kapatid, marahil hindi tayo lingid o lingid sa ating kaalaman ang katotohanan ito. Kung ano tayo ngayon, apektado tayo ng ating mga ninuno, yung kanilang naging pamumuhay, yung kanilang naging pag-uugali, yung kanilang naging pamamaraan ng pakikitungo sa kapwa, yung kanilang pananampalataya, lahat yan nakakaapekto sa atin. Unfortunately, hindi tayo aware dyan. Sa katunayan, sa kasalukuyan nating panahon, kung magkaminsan nga, lolo at lola lang, hindi pa alam ng mga kabataan kung ano ang pangalan. What more? Yung lolo at lola sa tuhod, lolo at lola sa talampakan, at paatras pa. Laging sasabihin natin, ano naman pakialam ko sa kanila? Nung unang panahon pa yan, wala na akong koneksyon. Kasi kalimitan, we limit our connection sa nanay at tatay lamang. Kung magkaming sa inyo iba na i-extend, mga tiyo at tiya, mga lolo't lola, mga pinsan, yan. Pero, umatras pa, who knows? Ganong karami sa atin ang kilala natin o alam natin, hindi man natin nakilala ng personal, pero alam natin ang pangalan at kahit papano'y meron tayong idea tungkol sa ating mga lolo at lola sa tuhod, lolo at lola sa talampakan. Sa atin hindi mahalaga yan. Pero sa kultura ng mga Israelita at sa ibang lahi, mahalaga yung tinatawag nating genealogy. Sa ngayon, ang nagpapahalaga lang sa genealogy, yung mga royalty, o kaya yung mga mayayaman na katakot-takot ang paghahatian na kayamanan. Yung pangkaraniwang tao, wala na akong pakialam dyan.
nanay at tatay na lang, mga kapatid na lang. Yung mga ninuno, baliwala na yan. Pero hindi natin na-realize, kahit yung mga very remote na kamag-anak natin, yung lampas na sa lolo at lola sa talampakan, they can still affect our lives. Kasi tayo ay bunga ng ating mga ninuno. Kung ano tayo ngayon, bunga tayo ng ating mga magulang. Yung ating mga magulang, bunga ng kanilang mga magulang. Yung ating lolo't lola, bunga ng kanilang mga magulang. So, they affect us perhaps sa larangan ng pakikitungo sa kapwa. They affect us even sa larangan ng kalusugan. Di ba maraming mga sakit lately na realize natin, genetic pala. Ibig sabihin, minana natin sa ating mga ninuno, pag-uugali natin, yung temperament natin, may connection pa rin yan sa ating mga ninuno. Kaya nga mahalaga na ang pamilya ay ating sinisinop. Mahalaga na ang ating pamilya ay inaayos natin. Para sa gayon, ang mga tao na mapoproduce ng ating pamilya ay mga taong matino, mga taong may mabuting kalooban, mga taong banal, mga tao na makakatulong sa gawain ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos dito sa lupa hanggang sa ito'y magkaroon ng kaganapan sa kalangitan. Mga minamahal ko mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit we need one another and we need to participate sa mission na iyan. Kailangan tulungan natin ang isa't isa. It is not enough na tayo ay maligtas. Yung kaligtasan ng ating kapwa, responsibilidad din natin. Kung kami sasabihin natin, wala na akong pakialam sa kanila. Basta ang mahalaga ako, sigurado ko, pupunta ako sa langit. Paano yung iba? Bahala na sila. Hindi po pwede yun. Kasi ang nais ng Diyos, we care for one another. We help one another. Ang nais ng Diyos, masuportahan natin ang isa't isa para pagdating ng panahon, sama-sama tayo sa kanyang kaharian sa langit. Yan ang dahilan kung bakit siya nagsugo ng mga propeta para paalalahanan ng mga tao na tumahak sa tumpak na landas. At nung dumating ang kaganapan ng panahon, mismo ang anak ng Diyos ang siyang naparito sa katauhan ni Jesus upang tayo ay hikayating bumalik sa tumpak na landas patungo sa Panginoon. Minsan, ang nakalulungkot, baka hindi rin wala rin sa ating kamalayan na we are destined to go to heaven. Kasi kalimitan, ang ating mga pinagkakabalahan para sa mga bagay lamang dito sa mundo. Ang lagi nating katwiran, naku, matagal pa naman ako mamamatay. Bata pa ako, malusog ako. Mga kapatid, lahat tayo hahantong sa kamatayan. Pero ang buhay natin, hindi natatapos sa kamatayan. Either we go to heaven or we are completely separated from God. At yan ang tinatawag nating impyerno. Mga kapatid, mahalaga na tayo ay maglakbay ng sama-sama. Ang bawat isa sa atin kabilang sa pamilya ng Diyos. Lalo na at kung tayo'y nakatanggap ng sakramento ng binyag at bilang kasapi sa pamilya ng Diyos, kailangan tayo ay mag-akayan. Mag-akayan patungo sa kaharian ng Diyos. So, kaligtasan ng aking kapwa, pananagutan ko. Pagdating natin sa harapan ng Diyos, ang isa sa maaaring tanong niya sa atin, natulungan mo ba ang iyong kapwa na makalapit sa akin? Natulungan mo ba ang iyong kapwa na makatahak sa tumpak na landas patungo sa aking kaharian?
Sana kapag umarap tayo sa Diyos, masasabi natin, yes, Lord, I tried my best. Sana kung meron mang tuluyang mawala, ito hindi dahil sa ating kapabayaan, hindi dahil sa nagwalang bahala tayo, kundi sila sa tigas ng kanilang ulo, hindi sila nakinig. Pero sana tayo hindi magkulang sa pagtulong sa isa't isa para makarating sa langit. Ang genealogy ni Jesus ay nagpapakita rin sa atin na ang pagpapahalaga ng Diyos sa bawat tao. Para sa Diyos, lahat ng tao may kwenta, may halaga, masama man o mabuti. At ito'y kitang-kita natin sa listahan ng mga ninuno ni Jesus. Huwag po nating isipin na dahil si Jesus ay anak ng Diyos at banal, walang bahid kasalanan, perfect yung kanyang angkan. It was not a perfect family. Marami rin sa kanya mga ninuno ang nakagawa ng katakot-takot na kasamaan. Si Haring David, nagsimula bilang isang tapat na lingkod ng Diyos, pero nang malango sa kapangyarihan, nakaligtaan niya na mayroon pang higit na makapangyarihan sa kanya, ang Diyos. Ano naging behavior ni Haring David? Kung ano magustuhan niya, gagawin niya. Kaya isang araw, nang agaw siya ng asawa ng may asawa. At naging anak niya si Solomon sa dating asawa ni Urias. Anong circumstances? Paano siya nagkaanak? Nakita niya si Bathsheba, yung asawa ni Urias, na naliligo sapagat siya'y nakatira sa palasyo, mas mataas ang kanyang bahay kaysa doon sa bahay ni na Urias. Nakita niya naliligo yung babae, maganda. Pinakuha niya, inanakan niya, ang naging anak niya si Solomon. At hindi lang yun, ipinadala niya sa front si Urias para mamatay. May digmaan noon, sabi niya doon sa kanya mga general, lagay niyo siya doon kung saan madedesgrasya siya. Dito makita natin yung malaking kasalanan ni David. Ano nangyari? Pinamukha sa kanya ni Propeta Nathan ang kanyang kasalanan. Sinabihan siya, mali ka sa ginawa mo. Inialintulad siya sa isang pastol na meron ng katakot-takot na tupa, pati yung nag-iisang tupa ng kanyang kapitbahay, inagaw niya. Nagbagong buhay, nagsisi at nagbagong buhay si Haring David. Dahil sa palaala ni Propeta Nathan. Yan yung sinasabi ko na mahalaga na meron tayong kapwa na sumusuporta, nagpapaalaala sa atin kung tayo ay nalilihis ng landas. Si Haring Solomon, nagsimula siya bilang matuwid na hari. Sa katunayan, biniyayaan siya ng Diyos ng katakot-takot na pagpapala na hindi naman niya hiningi dahil sa nang tanongin siya, anong gusto mo? Isa lang ang hiningi niya, hindi kayamanan, hindi kapangyarihan, kundi karunungan upang mapamahalaan ng maayos ang kanyang bansa. Pero kahit matino si Solomon, dumating din yung araw na siya ay nalihis ng landas. So, anong katotohanan ay pinapahayag nito sa atin? Kahit yung ating pamumuhay na matuwid, hindi yan smooth sailing straight. Sometimes we detour. Sometimes nalilihis tayo ng landas. Pero ang mahalaga, hindi tayo nag-iisa sa paglalakbay. Meron at merong mga tao na magmamalasakit sa atin upang palalahanan tayo na tayo ay naliligaw at dapat na bumalik sa tumpak na landas.
Mga kapatid, yan ang papel natin sa isa't isa. Yan ang mission natin, ang magtulungan, ang mag-participate, ang makiisa sa misyon ng pagtatatag ng kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pag-alalay at pangangalaga sa isa't isa. At yan rin ang pinapangarap ng simbahan para sa isang simbahang sinodal or synodal church. Ano yung synodal church? Yung pagiging isang sambayanan ng Diyos na nagmamalasakitan, nagtutulungan, nagkakaisa, at bawat isa nagkakaloob ng kanyang handog, ng kanyang papel para sa katuparan ng misyon na iniatas sa atin. Kung meron man ang bawat isang kainaan, meron din tayong mga special gift from God para makatulong sa pagtatatag ng kanyang kaharian. Suriin natin yan. Pagnilaya natin yan, pag-uwi natin sa ating mga tahanan. Ano bang misyon ang ipinapagawa sa akin ng Panginoon? Ano ba rin ang nagawa ko para matulungan yung iba sa pagsasakatuparan ng kanilang misyon? Sana lahat tayo magkaisa. Lahat tayo magtulong-tulong sa pagpapahayag ng kalooban ng Diyos, sa pagtatatag ng kanyang kaharian, at sa paghahari ng kabutihan at kabanalan sa ating lipunan. Bawat isa may pananagutan. Walang tao na walang pake. Lahat tayo may responsibilidad na tumulong para maging maayos ang ating mundo. Sana wag na tayong makadagdag sa katiwalian. Wag na tayong makadagdag sa kaguluhan. Wag na tayong makadagdag sa pagwawatak-watak at kawalang malasakit sa iba. Sa halip, ipakita natin na tayong mga Kristiyano, nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa, sumusuporta sa isa't isa, nagpapalahanan, nagpapatawad, nagkakalinga at malasakit sa bawat kasapi.